Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for March 25 to 31, 2024. This is a general reading, just take what resonates. Watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lang mga reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 31, 2024. Extended yan. So, meron tayong link sa description at sa pinned comment kung gusto nyo mag-book. Okay, Aquarius, let's see what's up with you. Kundalini Rising. So, you are activating your creative passion. So, maaring meron kayong mga creative talents, skills ngayon. You are transforming to a more, to a better version of yourself, no? Mas creative. Meron kang mga explore pa about yourself. And I think this is you stepping into your own power, Yung pagiging totoo sa sarili mo. Your sensuality, your passion, welcoming transformation, change. Listen to your soul's truth, think less, feel more. Magiging on point ang inyong instinct, ang inyong intuition ngayon. So, kung meron kayong mga kailangang pagdesisyonan ngayong week na to, mas magiging madali sa inyo na mag-decide kasi kayo ay guided. You also have Kangaroo. You are being tested, have faith, and stand in your truth. So, I think you are going to be more courageous, no? Mas magiging malakas ang loob mo na sumubok ng mga bagay na never mo pang na-try before. So, example, dati takot ka mag-drive ng sasakyan. So, ngayon, i-challenge mo yung sarili mo na mas lalong maging, malakas ang loob. So, yung iba, talagang magda-drive na ng sasakyan. Or anything na dati kinakatakutan mo kasi feeling mo hindi mo kaya. So, ngayon, you can do it. Yes. Let's see your overall energy for this week. Aquarius. You have the Ace of Cups. May new source of happiness. May nagpapasaya or magpapasaya sa inyo. The Sun. Baka may baby. Yung iba sa inyo, magkaka-baby. Or merong baby sa family. Bagong member ng family. Pwedeng anak ng kapatid mo, or ng parents mo, ng tita mo. So, some of you naman, maaring, merong mga kaliwanagan, no, sa mga bagay na gumugulo sa'yo in the past. So, natin kung saang aspect ng life tong clarity na to. Uy, sa career, 10th house. Yes. So, yung iba sa inyo, maaring marirealize nyo na kung ano talaga yung gusto nyo i-pursue sa trabaho nyo, sa career nyo, or even sa business. So, yung iba sa inyo, nagpo-focus nga talaga sa passion. Ace of Cups, what you love to do. And with the energy ng Sun, ito yung courage, no? Lakas ng loob. With the High Priestess, this really makes sense kasi intuition din to Nakakaloka. Oo, ayan Ito, intuition, High Priestess. And then courage is the Sun. 'Di ba? So ngayon, malakas na loob mo. At guided ka, divinely guided. Yung iba sa inyo, you have learned a lot from experience, no? Marami ka nang natutunan sa mga experiences mo, failures mo. So, ngayon, ina-apply mo na yan ngayon sa mga gagawin mong decisions sa iyong buhay. So, tignan natin, money, career, finances. For Aquarius, you have the 8 of Wands. Kung meron kayong mga hinihintay na messages sa trabaho, sa business, career, may mga in-applyan kayo, ayan, meron ng parating. Ace of Swords. May clarity. Yung iba kasi sa inyo, possible na may challenge pagdating sa finances ninyo. Oo. Maaring meron kayong pinagkagastosan lately na naapektuhan yung inyong ipon, yung inyong income, and yun yung
dahilan kaya yung iba sa inyo nag-aalala. Marami kayong ino-overthink ngayon. Pero alam nyo, kahit na gano'n, meron kayong maiisip na hindi dahilan. May maiisip kayo na solusyon sa problema na yan, especially sa pera. Maari kasing meron kayong ina-expect na magbabayad or makukuha ninyo na certain amount of money, pero hindi nyo pa makukuha. So, syempre, nakaka-stress yun, lalo na kung meron kayong paggagamitan nun. Pero makakagawa kayo ng solusyon. Meron ding tulong, may darating na tulong para sa inyo. Yung iba, I see you, maaring merong hihingi ng tulong sa inyo. Oo. Especially financially, no? Pwedeng kamag-anak or someone na malapit sa'yo, hihingi ng assistance. Divine calling. Meron kang i-explore, no, na related sa yung destiny, kung saan ka mas magiging successful at fulfilled. You also have frugal. So, do not live beyond your means. Yung iba sa inyo medyo napagastos lately, no? Kaya siguro medyo nahirapan kayo ngayon sa inyong budget, pag-aayos ng inyong finances. Kaya medyo mag-ingat-ingat daw. Take control of your expenses. You also have mentor. So, yung iba sa inyo, maaaring kayo yung magiging mentor or meron kayong mga talent, skills, knowledge na i-impart or itutulong or i-share sa iba. Kung hindi man maaring ito ay isang tao sa buhay ninyo na ginagawa niyong inspiration kasi siya yung nag-guide sa inyo, nagko-coach sa inyo, parang teacher nyo, ganun. So, someone is willing to share their experiences in their field that will motivate you to do better. So, maaring meron kang boss na very helpful sa career mo, gusto kang i-guide para maging susunod na leader sa inyong trabaho, sa company ninyo. Yung iba naman, maaring a-attend kayo ng seminar kung paano gumawa ng sabon, paano mag-formulate ng skincare, no? Or anything na knowledge na magagamit mo for business. Let's see what else. Yung inyong love life naman. Ten of Swords. Two of Pentacles. Nako, medyo meron kayong pinagdidesisyonan sa relationship kung ito ba ay tatapusin nyo na. Kasi pwedeng yung iba involved kayo sa pwedeng third party situation or kung hindi man kailangan yung pumili. Oo. Yung tipong, pipiliin mo, career o love life, no? Oo, pwede kasing meron kang kailangang i-pursue na trabaho, career or business na mas nangangailangan ng attention. So, may mga times na may hiwalay ka sa person mo. And, minsan ang hirap i-maintain, no? With the Two of Pentacles. Parang hirap i-juggle nung panahon mo sa relationship, sa business, sa family, kumbaga parang ang hirap mag-achieve ng certain success, level of success sa career or sa business kapag kapag kailangan mo rin na mag-attend sa isang romantic relationship, no? May mga ganun na hindi kayang pagsabayin. So, iba sa inyo na apektuhan ng inyong romantic connection. And one more thing, yung iba rin hindi kasi rin sigurado, no, sa nararamdaman nyo sa person na yan. Kasi pwedeng iisip nyo, kung talagang mahal kayo niyan, ba't hindi kayo sinusuportahan sa mga gusto nyong i-pursue, 'di ba? So parang you are questioning yung integrity ng person na to. Kung siya ba talaga ay totoong nagmamahal, 'di ba? Let's see what else. Effort. Baka kinukulang sa effort ang iyong person. Sayang, no? Kasi may potential itong relationship na to. But, it seems na, yung iba sa inyo Aquarius, mas importante sa inyo ngayon, yung inyong pangarap. So, yung iba, let go ang isang relationship na sa tingin mo ay hindi ka sigurado. The truth, ayan o, malalaman mo ang katotohanan.
truth is different at different levels of consciousness, reserved judgment. So, maaring you will be, yun nga, magkakaroon ka ng clarity sa situation mo. Breathe. The calmer you are, the more time slows down and the easier it is to get everything done. Yan. So, kalmahan mo lang daw. Kung magiging very busy ka this week, importante na wag kang magpanic, no? Kung gagawin mo lang kung ano yung kaya mo at the moment, at your own pace, at matatapos mo rin naman lahat ng mga kailangan mong matapos na task. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye!